tayo sa ating main event, no? Itong fake Marcos, no? Kung hindi pa nyo na, ano, by the way, kung hindi nyo pa na basa yung blog ko sa wordpress.com, no? Mamaya, no, pagkatapos ito, i-post ko yung link, no? I-post ko yung link sa description portion ng aking channel, no? Para po makaklik lang kayo or tignan nyo sa community page, no? Sa community section ng aking channel, makikita nyo diyan yung link sa aking blog, no? Makikita nyo yung letter, no? Yung binasa ko gabi, yung liham ni Attorney Vic Rodriguez, ang tagapagsalita ni dating Senador Bongbong Marcos. May nagsabi na kailangan daw si Bongbong mismo ang magsalita, no? At dapat live. Kayo ba naman? Walang panahon si Bongbong sa mga ganito actually, no? Ginagawa na nila ang paglinaw para lang matapos ang usapan na ito. Yung spokesman, pag nagsalita po ang spokesman, katulad na rin po na si Bongbong Marcos o si BBM mismo ang nagsalita. No? Otorisado siya magsalita as if parang si BBM mismo ang nagsasalita o sumusulat sa liham. Pagperma niya, signed Attorney Vic Rodriguez, parang si BBM na rin po ang pumirma niyan. Okay? So, maliwanag po. So, kung duda pa rin kayo sa mga dokumentong yan, wala na po akong magagawa dyan. No? It will be your own fault if you continue to believe, no? Kung patuloy kayo na maniniwala sa pagpakilala ni Norman Mangusin na siya ay isang Marcos. No? Okay. So, ngayon po, bago tayo pumunta sa mga bago nating natuklasan, no? May nagpadala sa akin, no, ng isang video kung saan meron pong audio, no, hindi po video ito, pero nasa YouTube pinadala sa akin. Audio nito, isang recording ng audio ay nagsasalita si Norman Mangusin, no? Si Norman Mangusin, no? At dito sa sinasabi niya, hindi pala si Dr. Pacifico Marcos ang tatay niya. Kala ko nung una, si Dr. Pacifico Marcos ang sabi mo. Pero ngayon, iba po ang sinasabi niya. Kapatid daw niya, si Bongbong Marcos, si BBM, no? Dapat daw pinakaslan ni FM. No? Ang tawag niya sa nanay si Doña Remedios Carino Antonio, no? Na prinsesa daw ng Cordillera. Wow, royal blood pala. No? Royal blood pala itong si si Norman Mangusin. Hindi ko alam no? Parang wala akong nakikitang dugo ng isang hari o prinsipe man, no? Kung prinsesa ang nanay niya, dapat prinsipe din siya, no? At siguro kung prinsesa ang nanay niya, na public school teacher yata yung nanay niya, no? Ang tatay niya, si Gilbert Mangusin. Pero parang itinakwil na nito sila ni Norman Mangusin, no? At ikinakahiya. Pinipilit niya na siya ay isang Marcos, no? Okay, so ang una, sabi niya si Dr. Pacifico Marcos yung tatay niya, no? Pero dito po, papakinggan ninyo, kayo na lang po maghusga, no? Okay, ito po, no? December 29, 97. Sandali, medyo ibalik ko sa umpisa. Kapatid kasi ko. Narinig nyo? Pero ang pumirma ng birth certificate ko si Mas. Ulitin ko, Kapatid kasi ko. Kapatid niya daw si Bongbong. Ulitin ko, ulitin ko. Pero ang pumirma ng birth certificate ko si Pacifico Edwin. Ulitin ko from the start, no? Para... Kapatid kasi ko. Kapatid niya daw si Bongbong. Yung kapatid. Si Bongbong kapatid.
mo, Anak ako ni Ferdinand Marcos senior. Sr. kay Doña Remedios Carino Antonio. Yung prinsesa ng Cordillera. Bakit bossing Ang pumirma ng birth certificate ko si Pacifico. ibig sabihin sa pirma lang siya. Pero sa biological father, Si Ferdinand Marcos si ang Ferdinand Marcos. Kaya pumakoy. tatay ko. Kaya ganyan ako katapang. They stole the name that's supposed to be mine. Yung Nanay ibig sabihin, Antonio, asawa ni Doña Maria Carino. Ang anak nila, si Doña Remedios Carino Antonio, yung anak nila. Si Don Mariano Marcos, mahirap lang yan. Tauhan niya ng Don Isabel Antonio. Si Doña Josefa Edrali, ang talagang may pera. Magkukumadre yan. Pero yan, bossing. Nagkasundo sila dapat ang unang anak na panganay na lalaki ni Don Mariano at ni Doña Josefa ikakasal sa unang anak na panganay ni Don Isabel Antonio at saka ni Doña Maria Carino. Si Doña Maria Carino, kapatid ni Mateo Carino, yung chief plane ng buong Cordillera. Yung tinatawag na meron tayo sa ating konstitusyon na Mateo Carino Doctrine. Meron tayo yan, kanipet. Okay, so narinig niyo po, no? Narinig niyo? Okay ba yung pag-replay natin ng audio? Ang sinabi niya, kapatid niya, si BBM. Ang tunay na tatay niya, biological father daw niya, ay si the late President Ferdinand Edelin Marcos. Iskandalo, no? Mag-iiskandalo kung malaman na si FM ang tatay niya. So, pumirma daw ay si Dr. Pacifico Marcos. No? So, ibig sabihin, pinapalabas niya na ipinanganak siya sa Baguio City, as Francis Leo Marcos. At ang tatay niya, dahil sinasabi niya pumirma daw sa birth certificate, ay si Dr. Pacifico Marcos. Nanay niya, si Remedios Carino Antonio. Pero kung tandaan niyo nung 3 nights ago, sa live broadcast din natin, ay ipinakita ko po ang isang certification galing sa sa Philippine Statistics Authority, PSA, no? Na as far as the records of the PSA are concerned, wala po silang record doon sa Baguio City na magpapakita na ipinanganak doon ang isang Francis Leo Mangusin sa araw ng ika-29 ng Setyembre 1979, no? Yan po ang date of birth nitong si Francis Leo Mangusin daw. Pero wala eh. That kind of record is non-existent. Wala. Wala po siyang ipapakita. Lahat tayo, di ba? Kahit yung mga matatanda sa atin, except those siguro na ipinanganak nung pangalawang digmaan ng pangdaigdig, no? World War II. Siyempre, nagkagulo-gulo ang buong mundo noon. So, maraming mga record, mga official records ang nawawala. So, baka may nangyari na wala yung mga birth certificates nila, no? Pero, kahit pa man nasunog o nawala during the war, talagang madaling ayusin dahil mo lang yan, magpetisyon ka for the issuance, no? Issuance of a birth registration, no? Pwede po late registration. Kahit na, for example, nakalimutan ng mga magulang mo na i-register ka, although kung sa ospital ka ipinanganak, hindi po talaga nakakalimutan yan dahil ang ospital mismo ang mag-re-register ng iyong pagpanganak, your live birth, yung certificate of live birth. So wala pong record ang Philippine Statistics Office. It means yung pagkatao mismo nitong nagpapakilalang Francis Leo Marcos ay bogus. Bogus!
Wala siyang ipinapakita hanggang ngayon. Ilang beses natin itong sinabi dito sa ating mga videos, no? Sa ating live stream at saka yung videos natin. Wala siyang maipapakita. Ako, nakapakita na ako ng certification. So the challenge now is for Norman Ngusngusin, ipakita mo yung birth certificate mo. At patunayan mo, hingi ka sa Philippine Statistics Authority ng patunay na iyan ay genuine, no? Kasi magaling ka naman mangpeke eh. Magaling ka sa peke, pati ginto pinipeke mo eh, no? Okay. So yan po. So mga naniniwala sa kanya after hearing his own voice, no? Kanyang voice, maniniwala pa rin kayo? Are you still holding on? Kumakapit pa rin kayo sa inyong paniwala na talagang Marcos ito at dahil sa kanyang pangako sa inyo, mabibigyan kayo ng bahagi ng mga ginto. No? Sinasabi niya na ginto ng mga Marcos. Siya daw ang may hawak ng susi sa Marcos wealth. Siya daw ang pinagkatiwalaan. He was entrusted. Sa kanya daw ipinagkatiwala na siya daw ang hahawak, no? Siya daw ang hahawak sa mga kayamanan na ito at nasa kanyang kontrol kung sino ang pwede niyang mabigyan. Naku, kawawa naman ito mga naniwala sa kanya. Nakakalimutan nila na it is too good to be true. If it is too good to be true, then it is not true. Sa mukha niya pa lang, no? Marami ako nakikitang mga comments. Kahit sa mukha niya pa lang, sa kanyang pananalita, clearly, napakaliwanag, kulang sa aral, no? Walang pinag-aralan. Walang breeding, no? Kasi lahat naman tayo tinuturuan natin ang ating mga anak, diba? Kahit hindi naman tayo mag-aano ka mayaman, pero lahat ng mga anak natin ay tinuturuan natin mga good manners and right conduct, no? Kung paano po ang pangkilos na tama, no? Na hindi naman nakakasaklam, no? Saklam, tama ba 'yon? Hindi ka nakakaano sa ibang tao, no? Pero wala, kahit sa mga kilos at galaw niya, alam mo kaagad na peke, bogus, hustler, scammer, budol-budol, con artist. Hanggang after 2 linggo na, more than 2 weeks na nagsasalita ako tungkol dito sa tao na ito, marami pa rin nakikita ko. Marami pa rin ang umaasa dahil napapadabas siya ng mga sa Facebook, magra-raffle ako, 50,000 bibigay ko, ibigay nyo ang inyong mga cellphone numbers sa comment section. Ang dami naman ng tumatalon, no? Tumatalon na bibigay yung number nila. Hindi nila alam. Maunawaan ninyo, no? Para lang po maunawaan ninyo. Yung telephone number, yan po usually yung verification. Pag, for example, yung bangko nyo ay ipapasok, may magtransaksyon doon, no? Magtransaksyon doon, hihingi sa iyong telephone number ng tinatawag na OTP, one-time password, OTP. Now, may kakayahan po sila na pag nakuha nila yung number mo, pwede po nilang i-clone. Magagawa po nila, magagaling. Mga computer, may mga computer doon sa kondo nila. No? Meron talaga siyang IT team, no? Na ito po yung ginagawa nila. Kaya nila mag-clone. Akala nyo yung mga number nyo, safe kayo? Hindi. Pag makuha nila yung number mo, pwede nang gagawa ng kaparehong number. At kung papasukin yung bangko mo, magta-transfer ng pondo galing sa bangko mo, sa kanilang bangko, sa kanilang account, no? Siyempre yung computer ng bangko, sabihin siya, we have sent, nagpadala kami dyan ng OTP. Ang gagawin mo, kung ikaw talaga ang may request sa bangko, lalabas sa iyong cellphone yan, text message yan, no? Tapos, itatype mo dyan, may space dyan, itatype mo, for example, 00000. Pag tama yung napindot mo ng mga
na OTP, itutuloy ng bangko yung transaction. Kaya po ito, paliwanag ko sa inyo. Pag napasok ang bangko ninyo online, no, ng budol-budol syndicate ni Norman Gosgosen at hihingi ng OTP, papasok sa kanila, hindi na sa iyo. Sa kanila papasok yung OTP na ipapadala ng computer ng bangko. Goodbye. So marami sa inyo na siguro nahulog sa ganitong scheme, pakulo ni Norman Gosgosen, hindi nyo pa alam kung may natira pa sa pera ninyo sa bangko. Hindi nyo pa alam kasi hindi man kayo nakakalabas. Hindi kayo nakakalabas at this time dahil sa enhanced community quarantine. Okay. Bago po tayo patuloy, no? Kanina nagpalabas ako ng isang picture ni kalukuhan na ito ni Norman Mangusin, no? So may pinalabas ako sa aking community page, no? Na picture ni Norman Mangusin at sabi ko, caption this, no? So babasahin ko po, no? Bago tayo magpunta sa pinaka-latest na development, no? Ito po, no? Kay Den, no? Kay Den, no? Sabi niya, how to scam during COVID-19 pandemic using only 3 ingredients. 1, my, in parentheses, not so pretty face. Siyempre, hindi naman pretty si Mangusin, no? Number 2, social media. Number 3, surname of a well-known family, no? Si George Oberio naman, ang kapring mukhang tao. Katuwaan lang to, katuwaan lang ito. Si John Gray, MIT, Master of Intellectual Disability and Terminal Illness. Dahil cancer daw sa lipunan, itong si Norman Gosgosen. Si Jarius Eli Jasmine, no? It was good while it lasted. Kasi patapos na Pag matapos itong COVID-19, akala nyo yung mga pinangakuan niya, akala nyo makakatanggap kayo? Wala. Hanggang ngayon, wala pa may nakakatanggap. Kung napapansin nyo sa kanya mga Facebook post, sinasabi niya na mga nakatanggap dyan, huwag nyo nang i-comment, huwag nyo nang ibulgar na nakatanggap kayo. Kasi sasama ang loob nung iba na hindi pa nakakatanggap. So, yung ginagawa niya, kinikondisyon niya yung mind na yung hindi pa yan pa rin yung naghihintay hanggang ngayon. Naghihintay pa yan na baka daw mahulog mula sa langit ang pera ng mga Marcos through Norman Mangusin. Okay. Si CIC, hindi ko maintindihan pa Rainier, no? At Swinder's Den, no? Swinder's Den yung bahay ni Gosgosen, no? Yung kondo niya. Si Desgracia King Marcos Peking DDS. Okay. Si Nori Tabio, revenge is mine, says the Lord. Be ready, scammer bloggers, and the great millionaire pretender. O tawag niya kay Norman Gosgosen, the great millionaire pretender. Si Jeffrey Jocampo, hindi ko na mabasa yung ang kapa, no? Na luma dito yung kapasidad ng kapa. Okay. So si Diego Suplado, dead man walking. Ito yung term para sa mga bilanggo na ipapasilya elektrika, dead man walking, no? Si JJ, 1 kilo, 1 boto, Norman Gosgosen para sa Senado. Baka hindi nyo alam, nag-file ito si Norman ng Certificate of Candidacy noong 2013 elections. Kaya lang, na-disqualify. Sa panahon na yon, 2013, ano pa lang siya?
33 years old, hindi pa nakaabot sa minimum na 40 years old. So, tingnan nyo kung ano ka bobo, malinaw naman yung requirement na to be able to qualify to run for the Philippine Senate, you must be at least 40 years old. No? Yung pangalawa, yung be able to read and write, marunong naman siya magbasa ng konti at sumulat ng konti, A, B, C, D. No? Yun, marunong yan. Okay, so, kawawa na talaga ang Pilipinas pag naging, nautuan niya pa, no? Nautuan niya pa ang mga tao na magtatakbo siya at manalo pa bilang senador. So, anyway, kaninang umaga po, after midnight, nag-live stream na naman itong si Norman Ngusngusin. At sinabi niya, medyo matamlay yung mukha niya. Sabi niya, ubos na yung isang, pero isusugal kong lahat, sabi niya. Ibibenta ko ang isang kumpanya para makapera na naman ako ulit at ipamimigay sa taong nangangailangan. Grabe, no? Parang parang usok lang yung 100 milyon na parang wala lang. Wala naman tayo nakita na actual distribution ng bigas. Wala. Kayo ba may nakita? Kayo dyan sa mga nanonood at naniniwala sa kanya. Prado ko, hanggang ngayon, galit kayo sa akin because hanggang ngayon, hindi pa kayo nakakatanggap. At sinasabi sa inyo ni Norman Ngusngusin na pigilan nyo yan si Boy Mejorada na binibisto yung racket ko dahil pag nabisto na ako ng tuluyan, wala na kayong matatanggap sa akin. Ganyan. Wala na kayong matatanggap mula sa akin. Kaya dami sa inyo dyan, wag mo Boy Mejorada, may iba dyan na makaawa. Sir Boy, tumahimik ka na lang. Bakit? Bakit nyo ako pinapatahimik? Takot kayo sa katotohanan? Wala po akong dahilan na makikita. There is no justification na tumahimik ako. Dahil nakikita ko na scam ito. Nakikita ko na budol-budol ito. Ginagawa ito ni Norman Ngusngusin upang pagperahan ang mga inosenteng biktima. At hindi po ito libo-libo lang. Hindi po daang libo lang. Hindi lang po milyon, kundi daang milyon po ang maari niyang scam sa mga hindi pa nakakaalam. Kaya ako po, ito lang po ang layunin ko. Ipaliwanag lang sa inyo. At kung hindi man kayo naniniwala, mag-isip kayo. No? Mag-isip muna kayo. Ano bang talagang gustong ipakita nito ni Francis Leo Marcos? Kung siya ay talagang nagbibigay ng tulong at siya ay nakakatanggap ng pera mula sa mga mabait na mga Pilipinos abroad, na dahil sa isip nila, talagang nakakatulong yung tao Nakikita nila yung mga bigas na hindi naman kailangan na mag-ambag naman tayo sa taong ito. Sarili niyang pera ang ginagastos niya. So, tanong ko sa inyo, may nakita ba kayo na talagang distribution? Tayo po, alam natin yan. May documentation yan palagi. May turnover. Hindi po ba? Pagdating po ng, halimbawa, kahit 5 sakong bigas lang. Pagdating po sa bibigyan, ipapicture muna kay kapitan, kay mayor, ito po ang aming tulong, ang aming ambag. Meron talaga yan sa Facebook, sa YouTube, sa Twitter, sa Instagram. Pero kayo, ni minsan may nakita kayo, may maipalabas kayo ng mga video o pictures, sinasabi pa naman ni Norman Ngusngusin, toniladang bigas. Nagyayabang, 200 toniladang bigas ang darating dyan. 300 tonelada.
kawawa naman yung mga bobo at tanga. Hindi nila alam kung ilang sako yung isang tonelada. Hindi nila alam kung ilang kilo yung isang tonelada. No? Wala. Dahil naniniwala lang sila kung ano ang sinasabi ng isang master scammer. No? Master scammer. Eh, pag sinabi niya, may darating, binadala ko dyan na truck na bigas. O, yung iba, oh, Sir Francis, dito naman, no, padalhan mo naman kami. No? Pero sa totoo, wala po. Wala pong dumarating. No? Napakita ko na sa inyo yung post ng Barangay Santo Domingo diyan sa... Oo, may dumating na isang truck dito pero hindi ito galing kay Francis Leo Marcos. At hanggang ngayon, wala pa po. No? Eh, yung mga pare nga naghihintay din Naghihintay din ng tulong daw na ipinangako ni Norman Ngusngusin sa kanila. No? Wala, no? May lumabas sa kanila sa MSN. Yung digital news na yung mga ang CBCP daw, no? Katulad ng sinabi ko nung nakarang 2 araw na nagrereklamo na ang mga obispo dahil 100 million pesos daw ang natitira 200,000 na lang. Okay. Number one, tanong ko lang, saan ka bang bangko nag-withdraw na hindi naman nakikita? Ha? Hindi ka nga lumalabas sa kondo mo dyan sa The Grand Tower Alam niyo po, kung 100 million, ay ilang armored car yan ang kailangan mo? No? Para sa hindi nakakaintindi ilang armored car ang kailangan mo? O, nag-issue siya ng cheque? Wala, isang cheque lang yung pinakita sa atin. Eh, hindi pa naman natin alam kung may pundo yun. Baka tumarbog naman yun dahil sa Mindanao, marami siyang bouncing checks na kaso. Okay? So, yan po. No? Wala naman tayo nakikitang pera dyan sa kanyang kondo. Yung kumakalat yun, karton-karton. Kasi pag 100 million, yung nakikita yung malaking kwarto dyan sa kondo yan, puno yan. Mula sa sahig hanggang sa kesame. No? Ganyan po yan, 100 million. Puno yan. Yung, hindi din siya makakagalaw dyan kung nandyan talaga yung 100 million. Pero wala. Wala po. Wala naman kayo nakikita dyan No? Because wala naman talaga Lahat po ito ay drawing lang ni Norman Ngusngusin. Okay, punta tayo sa kung bakit niya sinasabi, ito yung drama niya ngayon. Na 200,000 na lang ang natitira sa kanyang bangko. Alam niyo kung bakit? Gusto niyo naman i-mind conditioning yung mga tagahanga niya, mga tagasunod niya, mga panatiko niya, na maawa na kayo sa kanya, maawa kayo sa kanya, dahil naubos na yung pera niya, yung 200,000 piso, kukunti na lang yan. Barya na lang yan para kay Sir Francis. Bilyonaryo yan, pero kung 200,000 na lang, ano na lang yan? Parang kung sa ordinaryong tao, 5 piso na lang natira sa bulsa niya. No? Last money. Baka pwede tayo mag-ambag. No? Yan ang niluluto niya sa isip ng mga naniniwala sa kanya. Parang binabarinahan niya. Bigay na naman kayo. Bigay na naman kayo ng donasyon sa akin. Kasi ubos na yung pera ko. Yung todo ang paniwala sa kanya. Bigay tayo ng $5. Yung mga nasa Germany, Euro, no? Yung mga nasa United Kingdom, no? British Pound, no? Dahil umalis sa European Union, no? Sa Japan, Japanese yen, no? Sa iba't ibang mga bansa, siyempre kung ano mga currency nila, bigay na naman tayo ulit. Kung sa Amerika kayo, US dollar, kung sa Canada, Canadian dollar, kung sa Australia, ano bang Australian dollar, no? Sa Middle East, dami dyan, dinar, at pang mga currency dyan. Ano naman tayo, bigay na naman tayo sa kanya. Pag mag-live stream siya, ano naman tayo,
ambag naman, donate na naman tayo. Kawawa naman si Sir Francis. Nauubos na yung pera niya dahil sa kanyang matabang puso para sa mahihirap. Tuwing! Ay, nako, Francis. Ay, nako, Norman. Ah, inuuto mo naman ngayon, hindi ka pa busog hanggang ngayon. Hindi ka pa nabubusog. Alam ko malaking pera na ang nakuha ninyo. Hindi naman ninakaw because sinabi ko na sa nakaraang video na yung scammer, yung budol-budol, ay talagang hindi nila ninanakaw yung pera mo. Ikaw mismo ang nagbibigay sa kanila dahil naniniwala ka sa kanila, dahil meron kang tiwala sa kanila. The reason they are called con artists, no? Sa Amerika, ganyan ang tawag sila. Con artist. C-O-N. Con artist. Because you have confidence, no? Yung con na C-O-N comes from the word na maganda yung layunin niya. Nagbibigay siya ng tulong. Kaya kung makakatulong din kayo sa kanya, siyempre, tataba din ang puso ninyo. Di ba? Feeling niyo, ay, salamat. Kahit na malayo kayo sa Pilipinas, na nakikita nyo kung anong kahirapan ang nangyayari dito ngayon, ay dahil kay Norman Gusgusin, ay nakakatulong kayo. Hindi nyo alam, yung pera ninyo, sa kanyang bulsa pala, pumupunta. Tanong ko sa inyo, meron ba siyang naibigay na accounting sa ganitong fundraising niya? Kung totoo man itong fundraising for charity, meron ba siyang report na ipinapakita? Wala. Dahil lahat na pera na pumapasok, pasok sa kanyang bulsa at sa kanyang mga kasamahan. Sindikato po ito, hindi po ito nag-iisa si Norman Mangusin. No? So, insult to, no? This is an insult to the intelligence of so many Filipinos. Hindi na alam kung 1 milyon, 2 milyon ang naniniwala sa kanya. Pero nakikita marami, no? Maraming naniniwala sa kanya. Marami ang umaasa. Sa 500 piso, parang binenta na nilang kaluluwa nila sa demonyo. Okay? So, kung hindi nyo pa po nakikita na inuuto kayo, kayong bahala, no? If you are blinded by His empty promise, na mabigyan kayo ng share, no? Ng bahagi ng Marcos wealth, kayong bahala, no? Kung pagising nyo isang araw na nawala na pala yung pera ninyo, sa inyo yun, no? So, sabi niya, magbebenta siya ng kumpanya. Okay. So, kanina, wala na siyang pera. So, napaliwanag natin na wala naman siya pinapakita. Nag-withdraw siya ng pera, wala. No? Wala naman siyang pinapakita dyan na may limpak-limpak na pera sa likod niya na ito, pinamimigay ko. No, kahit kasi yung budol-budol, alam mo, yung isang scam ng budol-budol, yung bag, pinupuno nila yung newspaper na ginunting lang, no? Na parang pera yung itsura niya. Ganyan ang budol-budol palagi dito sa Pilipinas. So, wala tayong nakikita, no? Pangalawa, bebenta daw siya ng kumpanya. Tanong natin sa kanya, Mr. Mangusin, anong pangalan ng kumpanya? No? Pakibigay ng pangalan para ma-check natin sa Securities and Exchange Commission at saka sa Department of Trade and Industry. Baka sabihin mo yung real estate company sa Japan, o yung bakahan sa New Zealand, o yung vineyard, yung tanim. Sasabihin na kanya daw, na hindi naman sa kanya. Ano bang kumpanya ang ibinibenta mo? Sino ang mga kasamahan mo? Wala. Puro drawing. Wala kang kumpanya, Mr. Musmusin. Alam ko, yung partner mo, si Bernard Lo Chong, may mga kumpanya. No? May mga kumpanya. And in fact, ito po, sa sunod ko na ilalabas to,
binibuild up ko na rin yung profile ni Bernard Lo Chong, L.U., yung middle name niya. Dahil duda na ako eh. Duda na ako na may kaugnayan ito si Bernard Lo Chong sa ginagawa ni Francis Leo Marcos. Na somehow, malapit silang talagang very close ang kanilang relasyon. No? At nagpadala ako ng mensahe kay Mr. Chong, hindi sumasagot. Hindi siya sumasagot. Pero, idugtong-dugtong ko ito, I will piece things together. No? Para malaman talaga natin. No? Pero may mga kaso na pala ito, si Bernard Chong. Illegal. No? Tama yung una kong natanggap na mga report na yung Chinese partner ni Norman Mangusin ay involved sa illegal activities. Naku, bata-bata mo, Mr. Bernard Chong, baka na ano ka sa ni Norman Mangusin, no? Kawawa ka naman. Sa pagkaalam ko, hindi ka naman mahirap, no? Mayaman naman yung pamilya mo. Bakit ka pumayag, no? So, I will examine, no? I will examine kung ano yung kaugnayan mo kay Mr. Norman Ngusngusin, no? So, ulit po, yung tungkol po sa yung liham ni Attorney Vic Rodriguez, puntahan nyo po yung community page ko, nandun po yun yung link, no? O hindi kaya mamaya, ilalagay ko rin dyan sa description portion ng ating video mamaya, no? After this. So, hindi na po ako magtatagal muna ngayon. Hi guys, magandang gabi mga kaluyalista, yung mga solidong loyalista sa iba't ibang panig po ng mundo at sa ating pong mga katropa. Napakinggan po natin yung pong explanation po ni Sir Manuel Mejorada na isa pong respected investigator at respected journalist po. At isa rin po siyang respected vlogger at the same time. Siya po ay galing po yan sa Tubong Iloilo po yan, si Sir Manuel Mejorada. So napakaganda po yung kanyang explanation. At gusto ko pong sabihin po sa inyo na napakagaling po yung pag-explain po ni Sir Manuel Mejorada. Actually, very brilliant po siya. Sa totoo lang, ang taas-taas po ng respeto ko po sa isa pong nating isa pong follower. Isa po ako sa follower niya actually, si Tatay Manuel Mejorada or as we call Sir Manuel Mejorada. Very respected journalist po yan. Sa totoo lang, ang dami na po yan ginawa o ang dami na pong siniyasat na kaso at napakagaling niyang investigator. Ang taas-taas po ng kanyang psycho at alam na alam po niya kung yung tao po ay nagsisinungaling o tunay na sinungaling o kasi may mga tsansa po ng isang tao ay nagsisinungaling po siya dahil may gusto po siyang merong bagay na gusto niya pong ilihim. Kasi may mga slightly na pagsisinungaling natin kasi ayaw po nating mabunyag dahil nakakahiya, hindi ka naman matutulungan ng chismis minsan. Kaya minsan gusto mong kasi minsan gusto mong mag-confess sa isang kaibigan na nakagawa ka ng ganun o isa kang ganun o ang dinaanan mo'y ganun pero yung kaibigan mo yun chismosa naman pala at ichinismis ka o sa pakiramdam mo chismosa siya at hindi ka matutulungan at lalo kanyang ididiin. So kailangan mo ngayon maglihim, magsinungaling. May mga slight pong ganun. Pero alam na alam po rin po ni Sir Manuel Mejorada na pag ang isang tao ay gawain na niya po talaga yung pagsisinungaling at ini-enjoy niya po yung pagsisinungaling at kasinungalingan. So tama po yung psycho niya kay Norman Mangusin na isa po siya na talaga pong dakilang sinungaling. Kasi po kung hindi po siya dakilang sinungaling, hindi niya kailangan po baguhin yung kanyang pangalan at hindi siya magsisinungaling na siya po ay kapatid po ni Marcos, kapatid ni Sir Bongbong Marcos, hindi niya kailangan magsinungaling na siya po ay anak ni Dr. Pacifico Marcos.
So hindi niya dapat ginagawa 'yon. Actually po, sa totoo lang, ang sama-sama po ng loob ko dahil yung mga follower po ni Mangusin, kayong mga follower ni Mangusin, grabe kayong mag-curse sa kapwa po ninyo. In-expose ko si Mangusin, nung in-expose ko si Mangusin sa akin pong pagla-live noong April 2. Grabe po yung salita po ninyo. Kini-curse nyo ako, meron pa kayong salita na nasanay na COVID na ako, pero alam po ninyo, hindi ho ako natatakot, maski anong curse na nagmula sa bibig ninyo. Kasi yung mga masasamang bibig po na katulad ninyo, hindi iyon magkakaroon ng kaganapan, kasi hindi ako nagsisinungaling. Ang lahat po ng sinabi ko sa inyo ay nanggaling mismo kay Sir BBM at Senator Amy Marcos. So yung pinakita ni Sir Manuel Mejorada na ebidensya na ipinaward ni Sir BBM sa kanya mula sa kanilang opisina, the same thing din po, the same evidence doon sa hawak ko, at tinalakay ko yan at ipinakita ko yan sa inyo doon sa pangalawang video ko, doon sa response ni Sir BBM. Ang mayroon title na response ni Apo BBM sa usaping Norman Mangusin. Pwede nyo tingnan doon sa video ko doon sa Iron Rock Jermis. So, iyon po yung ebidensya na ipinakita ni Sir Manuel Mejorada ay the same thing po, the same evidence doon sa ibinigay sa akin ni Sir Bongbong Marcos. Kasi masyado po nyo akong minamaliit. Kasi akasabi nyo, sino nga ba raw ako para ka-GC ko yung mga high profile na tao. Iyon nga po yung sabi ko nga sa inyo na hindi ko na trabaho na alamin kung sino ako. Okay? Pero dahil nga sa minamaliit ninyo ako po ay founder at presidente ng Marcos Loyalist Hong Kong, for your information. Kaya bakit naman hindi ako kilala ng Marcos? Tuwing pumupunta si Senator Amy Marcos dito, ako lang naman po yung commander-in-chief ng bodyguard niya. Kaya bakit hindi niya ako kakilala? Ako mismo ang sumusundo sa kanya sa airport at naghahatid sa kanya sa airport. At si Senator Amy Marcos ang nagpakilala sa akin kay Sir Bongbong Marcos. Ang pakilala pa nga ni Senator Amy Marcos sa kapatid niyang si Sir BBM ay kaibigan. Hindi niya sinabing, yan yung founder ng Marcos Loyalist sa Hong Kong, yan si ganito sa Hong Kong. Hindi isang OFW, hindi ganon. Ang pakilala niya sa kapatid niya ay kaibigan. Ganon kababait po ang mga Marcoses. Ganon po kababang loob ang mga Marcoses. Malayong malayo dyan sa amo niyong si Gusgusin o Mangusin. Malayo ang ugali ng mga Marcoses dyan sa amo ninyo. So hindi nyo ako pinapaniwalaan, pinagbintangan nyo ako na kung sino ba ako, at ka-GC ko po yung mga high profile na tao. Actually si Sir Larry Gadon ay very close friend ko po yan. Malapit na sa akin yan si Larry Gadon. Kapamilya po ang turing nila sa akin, for your information. At mamatay kayo sa inggit. At yan sa Attorney Larry ay very, very, very close kami niyan. Kabilang po nung kanyang asawa at kanyang mga anak. Isang pamilya po yung turing nila sa akin. Hindi lang basta kaibigan, kundi kapamilya ako. Ngayon, gusto ko kayong balikan doon sa mga pagkikurse ninyo sa akin. Kasi the same thing lang rin din dun sa ginagawa nyo kay Sir Manuel Mejorada, na napakagaling na investigator ang isang taong ito. Pero kung mura-murahin niyo yung si Sir, respetado siyang journalist. Kung mura-murahin ninyo, akala niyo kung sino kayo. Akala nyo kung sino kayo na nakatanggap ng bigas mula sa inyong amo. Actually, maraming trolls dyan sa mga Kaya may palagay ako na ang karamihan na trolls ni Mangusin pangalan nito, kayo na lang rin. Kayo na lang rin kasi ang daming trolls ni Mangusin kung tutuusin. Parang 20 times 20 ang trolls niya. Kaya yung amo ninyo, alam niyo yung amo niyo na pinagmamalaki ninyo, na kuda ng kuda, sa oras ng sa period ng pandemic, lumabas itong amo nyo at nagkukukuda siya
Kaya napansin po siya ng masa. And at the same time, sa kakukuda niya, napansin na rin siya ng mga taong naghahanap sa kanya. Hello. Napansin na rin ng mga taong naghahanap sa kanya. O, di sana ngayon, nagtago na nga lang siya para hindi siya napansin, ano? Pero marunong ang Diyos. Marunong po ang Diyos. Sa lahat ng mga ginawa niya, sa lahat ng mga inapi niya, at sa lahat ng mga ginawa niya ng katarantaduhan, this is the time na kailangan pagbabayaran na niya lahat ng kasalanan niya. Sa tagal ng panahon na nagtatago siya sa dami ng mga lumalabas ngayon na baho niya, yung amo ninyo, sige, pag malasakitan niyo yung amo niyo. Sa tindi ng mga ipinaranas niya sa mga kapwa niya, pag malasakitan niyo yung amo niyo. Hindi pa nga kayo nakakatikim ng bigas, hindi pa nga kayo nakakatikim ng tulong mula kay Marcos, ay kay Norman Mangusin. Akala niyo kung sino na kayong magsalita? Akala ninyo kung sino na kayong magsalita sa kapwa ninyo? Alam ba ninyo na hindi naman kayo natulungan ni Mangusin? Kayo kaya ang nakatulong kay Mangusin? Kasi sinubscribe niyo siya. Pinanunood niyo yung mga niya, yung mga kuda niya. Yung mga kuda-kuda niya, pinanunood ninyo. Kaya, kayo ang nakatulong kay Mangusin. Binigyan nyo siya ng maraming pera. Tignan nyo, social blade ng amo nyo. Ang laki-laki ng social blade ng amo ninyo. Kung totoong tumutulong ka, gusto mong tumulong, huwag ka nang magkukuda. Tumulong ka mula sa iyong puso. Hindi ka tutulong na merong kang agenda. Ang pagtulong po, dapat mula sa puso, hindi sa pamagitan ng lihim na agenda mo. Okay? Hindi ka na alam mo, hindi na naawa yung amo ninyo. Sa totoo lang, hindi na naawa yung amo nyo sa Marcos family. Ang babait ng Marcos family. Marami nagsasabi, bakit hindi raw nagsasalita ang Marcos? Bakit sila magsasalita? Super cheap yung amo nyo eh. Hindi bababa ng level ng mga Marcos family para ipantay diyan sa amo ninyo na si Mangusin. Kaya huwag nyo nang antayin na magsalita kasi maski anong api ng Aquino sa kanila, maski anong sama ng salita mula sa mga Aquino, never na gumanti ang mga Marcoses. Ganyan sila kaedukadong tao. Kaya huwag na kayong maghahanap pa. Huwag na kayong maghahanap ng na sila ilalabas para sa inyo. Ano kayo, siniswerte? Ibababa sila sa level ninyo. Tumigil nga kayo. Kaya kayong mga Normanians at Normanyak, kasi hindi na lang basta Normanians kayo Normanyak na kayo Kasi kung makapagtanggol kayo diyan sa amo nyo, kasi hodang talagang sumpain ninyo yung mga kumukontra diyan sa amo ninyo. Kaya kayo ay Normanyak. Sabi ninyo doon sa oo nga, alam mo ninyo ba? Meron pa ako isang tuwang-tuwa kayo sa kasinungalingan ng amo nyo kasi alam ninyo, kung sino yung inidolo ninyo, ganun din ang mga ugali ninyo. Yung amo nyo, nuknukan ng sinungaling at nuknukan ng kayabangan, kaya ganun din kayo kayabang magsalita. Ganun din kayo kasinungaling magsalita. Ganun din kayo ka-enjoy sa pagsisinungaling at nakikinig sa kasinungalingan ng amo nyo. Sabi nyo doon, ang bobo ko, sabi ninyo, bobo, yung mga ganon, pati si Sir Manuel, lagi nyong sinasabihan ng bobo. Sino kayang bobo ngayon? Hindi ba kayo yon? Pasalamat nga ako at kaibigan ko si Sir Larry Gadon. Maski ikalawang yugto lang ng high school ang natapos ko, second year high school lang ako. Pero hindi ako bobo. Okay, ginagamit ko yung aking sentido komon. Siguro kung sa English hindi ako masyadong marunong, meron naman ako nito. Meron akong common sense, hindi kagaya ninyo. Ngayon, magdiwang kayo dahil malapit ng katapusan ng inyong amo. Malapit na siya. Yung mga walang utak na nakikinig lang sa mga kasinungalingan niya at saka akala ninyo nakakatulong siya sa bansa natin. Mali kayo. Kayo ang nakatulong kay Norman Mangusin. Hindi nyo napapansin yon? Hindi nyo napapansin yon? Di ba may antas ng pinag-aralan ninyo? So hindi nyo napapansin yon? Di talo kayo kasi hindi nyo napapansin. Kasi yung salita nyong bobo, sa inyo yun. Sa inyo kaya yun.
Oh, kaya magdiwang kayo, magpiesta kayo habang may pagkakataon kayo. Pagdating ng tamang panahon na mahuli ang inyong amo, kami naman. Lalo na yung mga biktima, magkakaroon na ng kaluwagan o magkaroon na ng katarungan yung mga sinapit ng mga biktima. Ano gustong gusto nyo? Halimbawa, yung kapatid ninyo ninakawan ko, tapos yung ninakaw ko ipapamimigay ko. Magugustuhan nyo yan kung sakali man. Ang dami nyong satsat, masyado kayong kuda ng kuda. Alam ninyo, yung amo ninyong bilyonaryong sinasabi niya, walang-wala naman ng pera yung amo ninyo, kaya nga naghahanap ng bagong mapagkakakitaan. At kayo yung ginagamit. Hindi nyo alam yan. O, hindi nyo alam, di ba? Makinig kayo kay Sir. Makinig kayo kay Sir, Sir Manuel, nang ma-enlighten yung isip ninyo. Kasi hindi nyo alam yon. Si Coach Jarrett, magaling rin magpaliwanag. Pero hindi kayo nakikinig, saradong isip ninyo. Kasi kayo mismo nabudol-budol na ng amo nyong si Mangusin. Pare-pareho na kayo ng ugali kasi nabudol-budol na kayo ni Mangusin. Wake up guys. Mayroon pang chance para mag-isip-isip naman kayo. Hindi kayo puro nakikita nyo lang yung binidyo niyang bigas. Hindi ba nyo nakita yung mga binibidyo niya, pinaparami niya? Yung niladang bigas na pinagsasabi niya, di sana'y bumaha na talaga ang bigas sa Metro Manila. Hindi na sana kami namigay. Okay? Hindi na sana kami namigay kasi sobra-sobra na yung ipinamigay niya. Kasi tunay-tunilada ng sinasabi niya. Pero bakit ang mga tao, ang dami pang nagugutom sa Maynila? Buksan nga niyo yung isip ninyo. Yung amo po ninyo, nanuknukan ng sinungaling, ini-enjoy na niyang pagsisinungaling. Kasi simula't bata pa siya, sinungaling na siya. At ninanamnam niya ang manloko sa kapwa niya. Kaya maski siya man ay nagkakapera siya sa panluloko niya, hindi pa rin siya yumayaman. Kasi hindi naman niya pinagpawisan yon. Maraming istoryang lumabas dyan sa amo ninyo. Maraming nagpapatunay at magpapatunay pa. So abangan ninyo ha. Abangan ninyo. Sige, namnamin ninyo yung mga ng amo nyo. At pagdating ng araw na malaman nyo ang katotohanan, saka kayo magdadahilan na kasi dami naman bigas na pinamigay. Masyado. At salamat doon sa mga loyalista, doon sa mga totoong salamat doon sa mga totoong loyalista, sa mga solidong loyalista na hindi po nadadala ng 1 kilong bigas, ng tunay-tuniladang bigas. Ang tawag nga namin sa kanya si Tony. Mr. Tony Lada. Norman Antonio Mangusin Tony Lada. Okay, yan po yung tawag namin sa kanya. Maraming salamat, Sir Manuel Mejorada. Maraming salamat, Sir. We support po you, sir. We support you, sir. At salamat po sa matalinong pagsisiyasat at pagsasaliksik sa kaso po ni Mangusin. Pinupuri ka namin talaga, sir. Talagang ikaw ay the best ka talaga, sir. At yung tapang po ninyo, tunay nga po na kayo po ay tunay po na na isang matapang po na investigador at isa pong matapang po na journalist at vlogger. Mabuhay kayo, Sir Manuel Mejorada. God bless you po, sir.